Ito O merong plot twist with less than 30 days to go bago mag May 12 elections. Okay? Nagla-post si Tatay Harry Roque ng isang behind the scenes na picture kung saan po makikita si VP Inday Sara Duterte kasama po si Senatoriable Camille Villar at yung kanyang tatay na si Manny Villar. Okay? Sila po ay gumawa ng I don't know kung yan ay para sa tarpaulin, sa poster o TV commercial na magkasama po silang tatlo doing the fist bump na sign. Okay? Sinabi din ni Tatay Harry Roque that politics is addition after all. So ano po kaya ang ibig sabihin nito? Well, obvious naman kung ano ibig sabihin nito. After attending yung pong mga alyansa na mga events nung mga nakaraang araw, ay ngayon po ay kinokort ni Camille Villar yung pong DDS vote with a few weeks to go before the elections. Siguro kasi nakita nila na tumataas yung pong mga kasama dito sa PDP, yung mga after nung aresto doon sa ICC. Kaya lumabas po sa Pulse Asia na ang laki po ng tinaas doon pong mga senatoriables na sumusuporta kay Tatay Digong. Siguro na ano yung kanilang base na electrify yung kanilang base, na energize, o kaya yan po lumalabas sa mga survey na umakyat. At siguro iniisipan ni Congresswoman Camille na makakatulong yon para po makapasok sa Magic 12. Ang hindi niya nare-realize o ang hindi niya napagdudugtong-dugtong ay yung posibleng makuha niya dito sa last minute push para sa DDS ay posibleng ikabawas niya ng suporta mula po sa mga PBBM supporters. Kasi po naniniwala ako at alam din ng mga tao naman to na mas marami, okay? Mas marami po ang sumusuporta sa admin kumpara doon sa kampo ng DDS. Mas maingay lang talaga itong mga DDS. Mas maraming sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nila tahimik lang, ayaw nila ng destabilisasyon, ayaw nila ng kung anong magulo. At naiinis sila doon sa mga tao, lalo na nung nakita naman natin dun sa kay Senadora Amy na parang namamangka ng dalawang ilog, okay? At kung gustong makakuha ng boto sa pareho. Mas mabuti pa nga yung iba na tumatahimik lang na ano na lang. Pero yung ito kasi, kasama siya sa mga alyansa na ikot tapos ito meron pang commercial na lalabas kay VP Sara. Hindi ko alam kung, hindi naman siguro, mukhang hindi luma kasi ngayon lang naman umano si Camille mukhang bago naman yan, mukhang lalabas na lang yung commercial na yan o poster o billboard kung ano man yan. Pero yun nga sa akin lang magdoble ingat itong si Congresswoman Camille kasi po nakita natin kay Amy ang ayaw ng mga Pilipino ay yung kumbaga dalawa yung loyalty kumbaga hindi mo alam kung ikaw ba ay maka Marcos o maka Duterte. Tinutulungan ka nung admin, kumbaga sinasama ka sa lahat ng mga rally, sa lahat ng mga tapos biglang ikaw ay sasanib o i-endorso nung kalaban nung iyong tumutulong sa iyo. Well, of course, yung mga Villar, dami naman pera yan, kayang-kaya naman nila yan. Pero what does this mean? Ano kaya ang posible kayang ilaglag ng alyansa itong si Camille Villar after this endorsement? O masyadong makapangyarihan yung mga Villar, tapos iisipin mo pa si Mark Villar pa nasa Senado at hahayaan na lang nila, baka iisipin nila strategy na lang ni Camille to para maupo. It goes back doon sa pagpili sa alyansa kasi I think yun ang sinasabi ko sa mga pinili nila na papasok, wala talaga yung masasabi mong 100% loyal kay PBBM Kahit naman itong si Sec Ben-Hur, na best friend ng Pangulo, siguro siya ang pinakamalapit dyan, diba? Ay hindi pa rin nga makapagsalita masyado to defend the president. Wala yung masasabi mong parang ala Bongo o ala Bato, ala Robin, na kahit anong mangyari, buong buo yung loyalty at suporta doon kay dating Pangulong Duterte na head ng partido nila. Diba? Walang ganon si Pangulong Bongbong Marcos at ito yung nagiging epekto kapag ang mga kinukuha mo ay mga kaibigan mo lang o mga
Kung hindi mo talaga kadikit at hindi mo talaga, kumaga merong chance talaga. Ngayon pa lang kaaga bumabaliktad na. Ano pa kaya pag nakaupo? Ano pa kaya kapag yung oras na talagang kailangan mo na, o mga last few years ng iyong presidency kung saan ikaw ay nagsisimulang humina yung iyong kapangyarihan, di ba? Kaya so napaka-importante na sa mga kukunin ay yung loyalty nung mga kukunin. At yan, sa akin lang, is this a wise move by Camille Villar? Sugal ito, definitely sugal ito. Siguro nakikita niya mahirapan siya maka-Magic 12. She needs that extra push. Yung mga DDS vloggers, todo promote ngayon sa kanya, todo push ngayon sa kanya. Syempre, at the same time na ini-embrace siya ng mga DDS vloggers, for sure, lahat po ng admin vloggers will trash itong si Villar ngayong gabi. So, abangan na lang po natin if her gamble will pay off come election day. So ako naman po, kumaga another room para sa mga mag-straight alyansa. Baka naman po pwede nyo nang isama number 27, Senator Mark Gamboa. Alam nyo naman where I stand pagdating sa issue ng EJK, pagdating sa issue ng ICC, impeachment. So very clear tayo dyan. At yan, ako, to the point na nawawalan tayo ng boto dahil nga nagagalit sa atin yung isang kampo dahil hindi natin sila masuportahan. Pero anyway, importante po kasi yung paninindigan ng kandidato. So thank you very much po, number 27, Mark Gamboa. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.